Let's give ourselves time para po prepare po tayo. Tayo po ay mandana sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon. Pwede po ba tayo makaupo na? Maraming salamat po sa ating pong mga bisita na kasama po namin ngayon, especially po yung first time visitor po natin. Pwede po ba kayo tumayo muli upang sa ganun kayo po yung aming pong appreciate for coming today. Alam ko po napaka-special day po ito para sa ating pong kapatid. At the same time, sama-sama po tayo nagpupuri sa Panginoon. Sige po, tumayo po lahat ng mga first time po namin na kasama ngayon. We would like to appreciate you and thank you for coming today. Salamat po sa inyong mga buhay. Sige po, makapuna po tayo. Praise the Lord. Katulad po ng inawag natin, ang gusto natin, di ba? Matuwang tayo ng Panginoon at tayo po ay makalakad sa kanyang kalooban. Amen? Kasi po, kapag kakalooban po ni Lord na nasunod sa buhay po natin, sigurado magtatagumpay ka sa lahat ng area ng iyong buhay. Amen? Because God is a perfect God, hindi siya nagkakamali in any ways. At ang kaisipan niya at ang kanyang paparaanan ay mas mataas sa paparaanan po natin. Amen? Kaya po tayo nandito ay patuloy po tayo sumasamba sa Panginoon. At para po sa ating mga first time visitor, ay ang tinatas po natin dito, hindi po ang building, hindi po ang religion, but only Christ alone. Amen? Dahil siya lamang po karapat-dapat at kapurihan, sambahin sa ating pong mga buhay. At ang kaligtasan po natin is pamamagitan lang ng ating pong Panginoon Yesus. Not religion, not your pastors, not kung sino pa man pong mga organization, ang kaligtasan po natin ay nasa Panginoon Yesus lamang. Amen po ba? Yes. Masaya po ba kayo nandito kayo ngayon? Yes. Sabi mo sa katabi mong kapatid, I'm so glad that you are here today. Peter, I'm so glad that you are here today. I don't know if I will speak English again. You know? And also we have a special business also from friend. Your translator. Thank you so much for understanding me because I'm not too good in English. My English is New King James Version. Kaya medyo mahirap po intindihin. Anyway, hopefully we will be able to bless by the Lord today dahil sa salita po ng Panginoon is to all people, lahat po ng tao, wala po siyang pinipili. Ang gusto niya pagpalain po tayong lahat. Amen? Sabihin sa katabi mo, gusto kang pagpalain ni Lord. Yan. Amen. Praise God. So, ibigay po muli ng ating pagtatay namin na ni Marlene, yung ating po senior pastor from Vienna, Austria. Patuloy po pinapabot sa inyo ang kanyang pong pagmamahal, ang kanyang pong pagmanalangin, pagpati po sa bawat isa. At the same time sa aking pong mahal na asawa na darating po sa susunod po ng mga Sunday because I will be leaving na po tomorrow sa Malaga po. Ano po yung namin po talagang church na pinagmulan. But it's so happy, God is so good dahil bukas po ng gawain dito sa UK. At tinawag pa kami ng Panginoon para gamitin niya muli dito. Amen? Kaya ipapakita po kami ng asawa. Hindi na po kami nakikita ng aking asawa. Just to serve the Lord. Amen? Masarap pala walang asawa niyo. I mean, in a sense na, di ba, yung po ba? Kasi yung bakit kung may bahay ay talaga napakalinis sa bahay po niyan. Minsan pagkaling ko sa labas, sapatos mo, jeans mo, hubarin mo yan. Ganun po ang aking pong asawa, kaya natutuloy po ako sa kanya. Amen? So praise God. So, I would like to share to you this afternoon about yung enduring temptation and receiving the crown of life. Alam po ninyo lahat po tayo sa mundo nito ay we are not exempted to all the temptations, trials, problems in life because this is part of our life po dito po sa mundo. Amen? Pati nga po ng buhay natin yan. Pero ang maganda every time na tayo pinagkakaroon ng pagsubok, there is a God that always care for us and guiding us para ma-overcome natin ang lahat ng mga pagsubok na yan na pinagdadaanan po natin sa buhay. And I am sure, lahat po kayo nagpunta rito, meron pong mga pagsubok kayong pinagdadaanan. Sino dito walang pagsubok na pinagdadaanan? Taas ang kamay. Di ba? Wala po. Kasi po, normal po yan. Sabi mo, normal lang ang pagsubok. Yan. Normal po yan. Pag walang pagsubok ay dapat nasa langit ka na.
Di ba? Kaya masarap din yung pagsubok. Dahil sabi ko ng Bible, ng ating pong verse, sabi-sabi ko natin yung basahin. 1, 2, 3. Yan. Sinasabi ko ng Bible ang lahat ng may mga sinusubok, may mga pagsubok sa buhay, sinabi pa mapalad ka. Wow! Masasabi ba natin tayo mga dumadaan sa mga temptation, mapalad tayo? Naku, yung iba ayaw nila maging mapalad. So yan po yung pangako sa ating ng Panginoon na kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, ay meron pong reward tayo na tatanggapin mula sa Kanya if we pass the test. Ibig mo ba? Ang English po ng pagsubok ay ano? Test. Diba? Parang sila dito nag-aaral nung kayo, nag-test kayo, diba? Ganun din po yan. Tayo po dito sa mundo, meron din po tayong test. But it so happen, ng test po na yan, kailangan po natin ipasa habang tayo po natin dito sa mundo. Natin po ginagalawan. At ang pangako ng Panginoon, you will receive a crown of life. Amen? Hindi po dito, kundi doon sa pinangako ng Diyos sa atin, sa lahat ng mga magtatagumpay sa kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Temptation is a reality in every believer's life. Kahit hindi ka believer o kahit ano pang man ang iyong paniniwala, hindi po ba kahit sino pa man, ang realidad po ng pagsubok ay para po sa lahat ng tao. No one is exemption. Even our Lord Jesus Christ, sinubok po siya. Hindi po ba? The Bible does not present temptation as an excuse for sin, but as an opportunity to prove faithfulness. Yan. So, ibig sabihin po niya, kung sinusubok pa tayo, ibig sabihin na ito po yung ticket natin to make sin. Amen? Dahil amin pong Panginoong Jesus mismo sinubok siya, and yet hindi po siya nagkasala. Hello? Nandiyan po ba kayo? God has not left His people without instruction. Kaya po tayo may Word of God, may salita ng Diyos, upang sa ganun, every time na tayo po ay dadaan sa mga magiging pagsubok sa buhay, nandoon pong salita ng Panginoon to guide us, to lead us. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? He reveals that those who endure temptation faithfully will receive a reward of crown of life. Sa 1 Corinthians 10:13, sabi niya po yan, God is faithful. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God is faithful. So, tingnan mo naman siya, God is faithful. Tingnan mo siya, God is faithful. Yan. Tapos sabayan ko ng matamis ng ngiti. Kapag po ang Diyos, sabi diyan, He will not allow us to be tempted beyond what you are able. Hindi niya mahayaan ng mga pagsubok na yan dumarating na inaalaw niya sa aming pong buhay ay beyond. Higit pa doon sa aming kakayanan. Kung hindi kaya ka nagbibigyan ng pagsubok, iaalaw niya ang pagsubok dahil alam niya makakaya niya. Unang-una, hindi sa sarili nating lakas, pero sa lakas ng Panginoon, ibibigay niya sa atin to overcome all the trials and temptation in our life. So therefore, the issue is not whether temptation will come, but how we respond to it. Ang question po sa atin po, mga tao, kung paano po tayo nagre-react. Kapag na may pagsubok ka, anong ginagawa mo? Amen po ba? Pero tayo mga mananampalataya, every time na dumadanas tayo pagsubok sa buhay, we consult our God. Hindi tayo gumagawa in our own ways. Kasi alam natin, kapag kakapalanan natin ang ating gagawin, kadalasan po, we fail. Tama po ba yun? Sino dito nasubukan nyo yan? Ako, so many times nasubukan ko yung sariling kapangaanan, sariling kagustuhan, sariling karunungan, and yet, I end up talunan pa rin. Pero sa Diyos, laging panalo. Amen? Walang talo kay Lord. Lahat po tayo ay panalo, basta daanan mo lang yung, di ba, yung pagsubok na yan with confident na alam mo, hindi ka bababayaan ng ating pong Panginoong Isus dahil pangako niya sa ating mga naniniwala po sa Kanya. And I believe, ano man po yung hindi paniniwala, lahat tayo naniniwala kay Kristo. Taas ang kamay na naniniwala kay Kristo.
Raise your hands if you believe in our Lord Jesus Christ as Lord and our personal Savior. Yeah. Sige po, naniniwala na po si Lord. Amen po ba? So number one, temptation is common to all. All people, saan ka man magpunta? Pagtatanungin mo, may problema ka ba? Meron. Pag pupunta ka sa ibang lugar, tatanungin mo, may problema ka ba? Yes, may problema ako. Even nga yung bata, may problema. Pero pag may problema, pag tinawag na problema, may solusyon. Hindi problema yan kapag ka walang solusyon. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Kaya sabi niya, no one except from temptation. Temptation is part of human experience. Even faithful believers are tested. Kaya marami nagsasabi, bakit kung kailan ako naging Kristiyano, tsaka dumami yung problema ko? Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Kahit hindi ka pa naniniwala kay Lord, kahit hindi ka pa sinusuko ang buhay mo sa Kanya, kahit hindi ka pa ganun ka-interesado kay Jesus, marami ka ng pinagdadaanan na problema. Pero hindi mo ba nanonotice na hanggang ngayon matatag ka pa rin? Dahil mayroong Diyos na nangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan sa panahon na dumadaan ka ng mga aksyon sa atin. Amen? Ang maganda lang ngayon na unawaan natin that all our victory comes from the Lord. Kasi dahil kilala natin sa ating buhay, and yet, dumadaan tayo sa mga pagsubok kasi alam niya mapagtatagumpayan niya. Even our Lord Jesus Christ, how many times siya sinubok dito sa mundo nito? Napakatinding pagsubok ang dinanas ng ating Panginoon Jesus. Even death, kailangan ng harapin to overcome those persecution. Lahat ng mga problema, actually, kasalanan ng tao. Amen po ba? Pero nakita natin God, our Lord Jesus Christ is sitting at the right throne of His Father. Ganun din po tayo. Yun po ang pangako. Si Jesus Christ, kaya ginawa po niya yan, nag-undergo siya ng mga process niya sa buhay, and yet, yung pangako na, ako syempre, Diyos po siya. Pero nagkakawang tao po siya. Amen po ba? Tayo din po, pag napagtagumpay natin yan, we will be able to see our Lord Jesus Christ personally. Gusto ba natin yun? Baka mahina. Ayan. Sino dito gusto nyo na makita si Jesus? Ngayon din. Pastor, tsaka lang kasi may celebration pa kayo. Pastor, kasi hindi pa tapos yung aking pinagagawang bahay. Di ba? Pero yun ang maganda eh, di ba? Alam naman ni Lord, nagpapagawa ka ng bahay. Alam ni Lord, masaselebrate pa tayo ng birthday ngayon ni Ate Jo. Alam niya lahat ng bagay sa buhay po natin. Even the very small details ng buhay po natin, walang nalililig kay Lord. Amen po ba? Kaya alam po ninyo na, napakasarap mahalin ang ating pong Panginoon Jesus. Kaya kita po ninyo na yung kami mag-asawa, naliwan namin ng bawat isa for a couple of months. Amen? Na masaya pa rin po kami. Hello? Kaya mo ba yan, Peter? If you leave your wife for 2 months, it's okay with you? Amen, mahirap po yan. But the Lord will give us strength. Sabi na natin, ang Panginoon na magbibigay sa atin na ano po ninyo yung kakayanan para magawa natin yung mga bagay na hindi natin kaya sa buhay. And I believe all of you na nandito, believers po tayo ni Jesus Christ. Amen? So Christ Himself was tempted and yet without sin. Kahit na po ilang beses sinubok. Sa wilderness po, ang ating pong Panginoon Jesus, 3 beses siya sinubok ni David, pero hindi po nagtagumpay sa kanya ang kaaway. Kasi bakit? He is guided by the Holy Spirit. Ang mga believers po, guided po kayo, protected po tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya surrounded tayo by the angels of God. Kaya hindi ka pwedeng atakihin ng sino ng mga kaaway. No weapon formed against us shall prosper. Amen? Gusto ko po, nag-amen kayo yung talagang amen na ano. Hindi wala akong bayad yan. Ang amen po, ang ibig sabihin ng amen,
nag-agree po tayo sa lahat po ng mga salita ng Panginoon. So temptation is universal, but sin is not inevitable. Number 2, God is not the source of temptation. James 1:13 says, pakibasa po, yan. So kaya kapag dumadaan ka ng pagsubok, sabi mo lang, dahil naman yan, binigyan mo na naman po ng pagsubok. Alam mo naman, dami-dami ko lang ang problema, bibigyan mo pa ako mo. Alam po ninyo, hindi gagawin ng Diyos sa atin na bibigyan niya tayo. Iaalaw niya. Remember po si Job. Sino po nakakalat ng story ni Job? Amen. Dito, alam niyo yung story ni Job? Amen. Mabilis po yan para makakanta. Dito rin, alam niyo yung story ni Job? Mas malakas dito. Nabasa nila. Ang story po ni Job, bago siya subukin ni Devil, nagpaalam siya kay God. Sabi niya, ito naman, kaya naman, kasi meron silang conversation. Kaya naman, sinasamba ka ni Job dahil pinagpapala mo siya. Subukan mong alisin ang mga pagpapala na yan kung sasambayin ka pa ni Job at magiging tapat pa siya sa iyo sa paglilingkod niya sa iyo. Sabi niya, sige, subukan mo. Kunin mo na yung kanyang kayamanan. So happen, namatay yung kanyang mga asawa, yung kanyang anak, yung kanyang mga negosyo na wala. Hindi po ba? Grabe yung pagsubok. Kaya lang iwan yung asawa niya na nag-persecute sa kanya. Hindi lang masabi ni Job, kunin mo na rin yung asawa niya. Nandiyan po ba kayo? Sabi niya, sige, ibibigay ko lang yung hihiling mo para patunayan ko sa iyo na si Job, ma-overcome niya mga pagsubok na yan dahil hindi pinagpapala ko siya dahil siya ay tapat na naniniwala sa akin. So sa madalit salita, inalaw ni Lord. Huwag mo lang siyang papatayin. Amen po ba? Make the long story short, alam po natin ang nangyari. After the trials in his life ni Job, nawala yung kanyang 500 camels, yung kanyang mga tupa na 500, namatay yung kanyang mga anak, yung kanyang negosyo, nawala. Nung na-overcome niya, napagtagumpayan niya mga pagsubok niya, naging doble ang kanyang pagpapala. Amen po ba? Yung 500 na camels naging 1,000. Yung 500, wow! Talagang ganyan si Lord, amen? Kaya nga po testing lang. Kaya kapag ka napagtagumpayan ang mga pagsubok mo, alam po ninyo ito hindi lang gusto ni Lord that we overcome the trials in life to receive the blessing that He promises to all of us. Pero ang gusto ng Panginoon, ma-develop yung trust natin sa Kanya. Ma-develop yung dependency natin sa Panginoon. Amen po ba? Yan ang pinaka-importanting gusto na mangyari ni Lord sa lahat ng kanyang mga sumusunod sa Kanya. Because in this word, sabi niya, you have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Amen po ba? Sino po mga Ilocano dito? Doon sa mga bisita natin. Mga Ilocano. Mix, okay. Mga Ilocano po, mga generous po yan. Wala akong kilalang Ilocanong, sinasabi nila ang love. Mga generous daw kayo. So sa madaling salita, alam na nila yung iba. Merong prinsipe na meron pong sakit from Dubai. So kailangan niya ng blood, salina ng dugo. So, sa madaling salita, nagtanong siya, may katulong siya Pilipinas. Sabi niya, ay, sir, yung dugo mo na tayo, meron po yan sa Ilocos. Pilipino, may kakilala ako. At sa madaling taskin, dali mo ko doon para magsalina ako ng dugo, para gumaling ako. At sa madaling salita, pumunta sila ng Pilipinas, yung prince, tinawag yung Ilocano. At isang beses mula sa hospital, sinalina siya ng dugo. Sa tuwa ng prinsipe, binigyan siya ng $1 million. Wow! At hindi lang yan.
Binigyan pa siya ng brand new car. Wow. At hindi lang yan, binigyan pa siya ng house and lot. Jackpot. Sa madaling salita, tuwan-tuwa yung Ilocano. Tuwan-tuwa. Umuwi na yung priest. After a couple of years, nangailangan uli ng dugo yung priest. Siyempre, alam niya na kung saan siya pupunta. Sa Ilocos ulit. Kasi nung sinalinan siya ng dugo ng Ilocano, gumaling siya. So the second time around, he came to Philippines to see the person na nagbigay sa kanya ng blood. Inanak niya uli, ay natakpuan uli. So sa madaling salita, sinalinan uli ng dugo. Sabi ng Ilocano, jackpot na naman ito. Jackpot na naman. So ang ginawa, binigyan lang siya ng 1,000 pesos. Yun lang ang binigay sa kanya. Kaya nagtataka ngayon yung Ilocano, sabi niya, "Look you, sir, the last time," sabi niya gano'n, "binigyan mo ako ng bahay, binigyan mo ako ng 1 million, binigyan mo ako ng brand new car. Bakit kayo 1,000? Sabi ng priest, "Ewan ko ba? Simula nung isali yung dugo mo sa akin, ewan ko." Naging ganito na yun ako, sabi ko na. Pinasasaya ko lang po kayo ha. Kaya kanina yung nakuna na ang mga Ilocano po ay mga generous. Ngayon malapang po natin yung bawang isa. At wala ang Ilocano mapupunta sa impyerno. Bakit? Tanong. Bakit walang Ilocano mapupunta sa impyerno? Kasi pinagbawal ni Satanas ang mga Ilocano sa impyerno. Kasi minsan, may namatay, pumunta ng impyerno yung Ilocano, naubos yung mga alagad ni Satanas. Kasi lahat may sumay. Ginawang igalo, ginawang papaitan yung mga kampo ni Satanas. Kaya sabi niya next time, huwag na kayo magpapapasok ng Ilocano dito sa impyerno. Nauubos yung mga alagad ko. Huwag po kayo masyadong seryoso. Amen? Praise the Lord. So God cannot be tempted by evil nor does himself tempt anyone. Amen? So inaalaw po niya, but he does not attempt to sin. Temptation arises from one another source. Sabi na James 1:14-15, temptation comes from our own desire. Diba minsan nakakaibig tayo, halimbawa, may nakita kang bagong bag, LV, MK. Minsan nakita mo yan, ang presyo niya, magkano ba MK dito? 1,000? O more than. Palagay natin 1,500. Sige na, 1,500. Ang sweldo mo lang, 1,000. Kulang pa ng 500. Pero dahil nag-design ka, gustong-gusto mo, nabiling yung bag na yan, nagsimula lang yan sa design. Hanggang sa isip-isipin mo yan, huwag mo sa bahay ko, bagay sa akin yun ha. Social ako dito, pag meron na ng ganito. Eh paano may problema? You cannot afford it. Anong kasalanan doon? Siyempre, maaaring yung babayad mo ng bahay, ibili mo ng bahay. Ang temptation doon, pwede kang mangutang to afford the price ng bahay. Nakayayaman ng mga tagalog doon. Hindi sila mangutang. So, ginawa ko lang po example yun for you to know na ang kasalanan po natin ay hindi po ito nanggagaling sa Diyos. It is our own decision to commit sin. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. Kaya napakahalaga po na makunawaan natin that God is not the source of temptation. Kaya pag may problema ko, huwag mo sisingin si Lord. Ako ba naman, Lord, hirap na nga ako, ganito pa. Nawalan pa ako ng trabaho. Ako ba naman, Lord,
Sometimes people is blaming the Lord sa mga pagsubok nilang pinagdadaanan. Instead na, di ba magpasalamat, Lord, thank you. Kasi, buhay pa ako. Kasi kaya katulad ng mga taga-Africa, ang iniinom nilang tubig is napaka-contaminated, napaka-rumi. Samantalang ako dito sa UK, fresh ang tubig. Samantalang ako kumakain ako 3-4 times a day. Ang mga Pilipino, 6 times a day. Diba? Nakupo niyo? Kaya don't blame God. Sabi mo sa katabi mo, do not blame the Lord. Yeah, wala po dito niyan. Number 3, temptation follows dangerous process. So yung sinasabi ko kanina, di ba? Kapag ka-entertain natin yung mga temptation na yan sa buhay po natin, it will become dangerous at the end. Sa una, masarap po na magkaroon ng bug, pero later on, you will suffer. Tama po, mali? Magsasuffer ka, magsasuffer ang pamilya mo, magsasuffer yung gastusin mo, yung financial mo, and so on and so forth. Dahil lang yun doon sa desires na nakumit natin. Hello? Hanggang sa mapunta sa sin. And sin, sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death. Mawawala yung kaligayahan natin, mawawala yung kapayapaan natin kapag nakumit na natin yung sin sa buhay natin. Pero the good news is, kahit ano po yung mga kasalanan natin sa buhay, there's a faithful God who always ready to embrace and forgive us to all the things we are committed against His will. Amen? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Unchecked desire leads to spiritual destruction. Kaya palagi chinecheck natin ang ating sarili para hindi tayo pumunta sa ganun. Huwag tayo mag-desire sa mga bagay na hindi mo afford. Huwag ka mag-desire sa mga bagay na hindi naman sa'yo. Di ba sabi ng Bible, do not covet. Hello? Kasi kapag ka nag-commit ka na yan, you will start suffering. Magsasuffer po tayo. Kaya maganda po sa salita ng Panginoon, kapag nababasa po natin siya, it reflects who we are. Amen? That we always need the Lord in our life. Para sa ganun, He can direct us, He can direct our paths straight. Sa araw-araw na decision natin sa buhay, maaari tayo magkamali, but kung meron kang Diyos, relasyon sa Panginoon, pwede kanyang ilid, pwede kanyang igabay sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Enduring temptation brings approval. When He has been approved, sabi niya, endurance proves that we have a genuine faith. Amen? Lalabas yung tunay na pananampalataya po natin sa panahon na tayo po ay dadanas ng mga temptation sa buhay. Who will be, ano pipiliin mo? Sinong pipiliin mo? Pagdating na may mga temptation tayo. Do your own thing? God tests to refine, not to destroy. Katulad daw po tayo ng mga goal. Pag tunay kang goal, dadanas sa apoy. Paglabas mo doon, kailangan goal na lumabas. Pag tanso yan, pwede yung pananampalataya. Amen po ba? Amen. I-welcome mo lang ang mga pagsubok sa buhay, kapatid. Enjoy! Katulad ni Paul, kahit marami sila mga pagsubok sa buhay, and yet, nagpupuri sila sa Diyos, nagpapasalamat sila. Despite na nakulong si Paul ng mga panahon na pinipersecute sila, because they are doing the will of God. Amen? Alam po ninyo, kapag ang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi kanya pababayaan. Amen po ba? Kung may pagsubok ka sa buhay, He will lead you, He will guide you. Yan po ang Diyos na sinasamba natin. Tapat at mabuti. He knows everything. Blessed be His result in honor and glory God. Ang gusto ng Panginoon, mapagtagumpayan natin every challenges, every temptation na pagdadaanan po natin sa Lord. Because it will glorify the Lord. Kasi napapakita yung power. Nakikita yung ano ng Panginoon dito. Amen?
Yung kaya glowing every time na tayo po ay napapas natin yung mga test na yan sa buhay natin. So endurance begins through faithfulness po natin. Amen? And number 5, God provides a way of escape. 1 Corinthians 10:30, sinabi niya doon, God will also make the way of escape. Kaya kung meron ka mga pagsubok ngayon, kapatid, na para bang hindi ka makalabas, amen? Maaari some of you ay may ganun sitwasyon. Kapatid, it is not the end of your word. Makakalabas ka yan. Sabihin mo sa sarili mo, makakalabas ako dito. I know in my heart, lahat po tayo may mga ganung mga sitwasyon. Pero God is offering His power, offering His guidance to us, so that we can be able to go out, to escape. Amen? With confidence sa pagsubok natin sa buhay. Alam po ninyo ako, para po sa mga bisita natin, every time din yung mga bago po bisita ay, I want to share my testimony to you. Para lang sa makita po ninyo that God is really working sa buhay po natin. Wala siyang tinatago. Lahat po tayo ay gusto niya pagpalain po tayo. Bigyan ng magandang ito. Amen? I was addicted for 25 years in drugs. And I'm selling drugs also. Grabe po pagsubok ang pinagdaanan ko. Me and my wife, almost na kami. Got separated na kami. Pero God is really good. He restored our relationship. He restored my health, my future. Amen po ba? Grabe po yung mga pagsubok na pinagdaanan ko na. And also, I committed suicide. Naglaslas po ako ng aking pulso. Just to end my life. Dahil lang po yung resolution. But God has a great plan sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay. Amen? Kaya ilisang din kapatid, hindi pa uli. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ibigay mo man sa Panginoon ang lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon. And try to surrender all sa Panginoon. Sinubukan mo na yung way mo. Sabi ko nga, at the end of the day, you found yourself losing or the losing side. Kaya kay Lord, lagi ka nasa winning side. Amen? Sino mo magkakala na ang dating drug addict na mukhang anghel na yun? For the glory of God. Amen? Pinagaling ako ng Panginoon radically. Walang rehabilitation. Just the presence of God. Just surrendering all to Him. Ito po ako ngayon tumatayo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Nandiyan po ba kayo? At marami pang mga tao ang katulad ko. Hindi man katulad ko ng patotoo, pero different kinds of past nila. Kaya napatunayan natin lahat na tapat ang Diyos sa mga pagsubok na pinagdaanan natin. Amen po ba? Kaya rejoice! Amen? Rejoice always, sabi ng Bible, even when you're facing circumstances of life, because this is the will of our Lord Jesus Christ. We also suffer with Him. Not only blessing lang ang makita natin sa Panginoon, but we have to suffer with our Lord Jesus Christ. Because sabi niya, suffer now, enjoy later. Ano gusto mo? Enjoy now ang buhay mo o suffer later? Suffer now? Kaya pag may pagsubok po, natural yan. Ibig sabihin, nakikiisa po tayo sa ating Panginoon Jesus, pinagdaanan niya ang mga sufferings niya, and yet, He is sitting at the right, hand of our God Creator. Sabi niya, temptation is never beyond control. God provides strength and way out. Your word I am hidden in my heart. Kaya kapag tayo po ay salita ng Panginoon sa ating pong puso,
hindi tayo basta-basta matitake ng anumang mga bagay pa. Lalo pa sa panahon po natin ngayon, wala na pong safe. Wala ka na, parang may ano na ngayon, iba na generation yun. Marami nang nadadaya ngayon. Yung mga 70 years old, nagiging 20 years old na. Uso na AI ngayon. Kaya tingnan niyo kami mo, baka AI yan. Huwag mo. Totoo. Di ba totoo naman? AI generation tayo ngayon. Hello? Kaya mag-ingat po kayo ha. Silog dito mga dalagang binata pa. Oh, wala na. Praise God. Kung byuda, sino mga byuda? Ayaw umami? Okay lang po yan. Amen? Hindi ka nag-iisa. Kasama mong Panginoon. Forever. Kay Lord lang may forever. Dito sa mundo walang forever. Amen? Nasabi ng mga naniligaw sa mamahalin kita hanggang sa dulo ng daigdig. Amen? Pupunta ko sa langit. Iaabot ko sa iyo mga stars. Paniwala ka. Nung nagsama na kayo, binugbog ka, dami mo nakitang star tayo. Di ba? Ganyan po ang mundo po ngayon. Kaya, pero meron po Diyos na mabuti, tapat sa kanya po mga pangako. Amen? Victory is possible through God's provision. Lastly, the reward, the crown of life. We will receive the crown of life. So sabi ng Revelation 2:10, be faithful until death, and I will give you the crown of life. May natin po tayong tapat. May huwag kayo susuko. Sabi sa katabi mo, huwag kayo susuko kahit may magsuko. Pag sumuko ka, talo ka. Huwag susuko. Amen? Kahit bugbog sarado ka na, tayo pa rin. Hindi, ibig sabihin, bugbog sarado ng problema, ha? Tayo pa rin. Lapit pa rin kay Lord. At sigurado, tatayo ka muli, babangon ka muli, at tutulungin mo siya. Amen mo ba? Praise God. The crown is promised to those who love God. It is given to those who will endure faithfully. The reward is eternal. Yung offer ni Lord sa atin na reward po, hindi lamang po ay dito pang lupa, kundi yung eternal life. Naniniwala po ba kayo sa langit meron ka ng mansion? Sino naniniwala ka sa mga? Kaya sabi mo, huwag ka naman pagawa ng mansion. Kasi iiwan mo naman yung mansion na dito. Meron na naghihintay sa'yo na mansion sa langit. Amen? Temptation is at the end. It is a test. Those who endure it faithfully will be approved by the Lord. Kasi sabi niya, blessed is the man who endures temptation. Victory is not avoiding temptation, but in overcoming it. So flee from youthful lust. Run with perseverance. Do not entertain temptation. Resist it. Amen? Pag natutuso ka, resist it. Amen mo ba? Pag halimbawa sa family mo, maraming problema, huwag kang pamisuko pamilya mo. Ipaglalaban ko. Sabi mo, hanggang sa dulo ng mundo. Ipaglaban natin ang ating family. Do not give in, endure it. Do not lose focus. Sabi Panginoon, who is the author and finisher of our faith. Huwag mo tingnan yung kapitid ng problema. Tingnan mo si Jesus.
hindi mo namamalayan, dadaanan mo lang yung mga problema na yun. At pinahit, panalo ka. Amen mo ba? So endure today and receive the crown tomorrow. Okay lang sufferings mo ngayon. 70, 80 years old ka, okay na yan. Pero sa langit naghihintay sa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya bigay mo sa Panginoon ang buhay mo. Let Him be the Lord, Master, ruler of our life. And I will assure you, katulad ko po, akala ko katapusan ng buhay ko. I will end up in a mess situation. And yet, God has given me this opportunity to serve Him, to be with Him. Amen? To receive all the blessings, not material things. Amen? But yung blessing na may kapayapaan. Meron kang kaligayahan. Tunay na kapayapaan. Tunay na kaligayahan. Amen? Kahit wala kang pira, masaya ka pa rin. Still dito ang pera. O ganda nyo, lahat kayo may pera. Kaya huwag kang malungkot. Amen? Yung mga tao, wala talaga sila kaya ikaw marami kang pera. Marami ka pang kaibigan. Amen? Pero paramihin po natin sa buhay natin ang relasyon natin sa Diyos. Kasi mawawala yung pera. Mawawala ang kayamanan. Mawawala kung iba yung mga mahal mo sa buhay. Pero si Lord hindi siya mawawala sa iyo. Ganyan kakamahal ng ating Panginoon. Kaya niya inalay ang kanyang buhay sa atin to show you His love. Amen? That's why we gather today. Kaya po tayo nagsasama-sama. We want to honor Him, to worship Him, to thank Him to all that He has done and continue doing sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, doon tayo mga bisita ngayon. Gusto po namin kayong patuloy na i-bless. Amen? Sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos. Pero limitado lamang po ang pag-ibig natin. Limitado lang ang aming kakayahan. But if you surrender your life to Jesus, this is the best blessing na pwede po tayo magkaroon sa buhay. Kaya gusto ko po kayo ang anyayahan sa maiksing panalangin ng pagtanggap kay Lord para maging Panginoon at tagapagligtas sa natin. Ako hindi ko nawan dati ng Diyos because patay ang aking spirit. But since I accepted Christ in my life, na-open ko yung aking mga spiritual senses. Nakita ko yung pinakamahalaga sa buhay. At yun yung makilala ko ng Diyos. Tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Kaya ngayon po, I'm sure, confident ako, ano man ang mangyayari, hindi ako pababayaan ng Diyos. At yan po ang gusto niya mangyari sa akin. Kaya kung pwede po tayo tumayo, at tayo din manalangin ng pagtanggap sa Panginoon. If you would like to come forward, okay lang po, inibitahan po kayo ng pumunta sa harapan. Kung gusto niyo pumunta sa harapan, I would like to pray for you. Doon po sa ating po mga bisita. Gusto niyo po pumunta sa harapan? Gabayan ko lang po sa short prayer lang po sa acceptance sa Panginoon Jesus. This is the opportunity po na binibigay sa ating Diyos. Hindi po aksidente na nandahin po kayo ngayon. Hindi po, dapat kayo ngayon. Yan. Sige po, huwag po kayo maya. Kay Lord po kayo malapit, hindi po sa akin. Mahal po tayo ng Panginoon. Wala po siyang tinatangin. Ano man ang grace natin, ano man ang ating language. God loves you. Lahat na kayo ng maliit. Huwag niyo
natin ang opportunity na ito to accept our Lord Jesus Christ sa buhay po ninyo. And I'm sure, after this, lalo yung may enjoy ang buhay. Kaya, I will lead you to a simple prayer of acceptance lang. Tanggapin niyo lang ang Panginoong Jesus ng buong puso. Sabayan lang po ninyo ako, repeat after me. But do it with all your heart. Hindi po kayo sa akin. Ang tatanggapin po ninyo ang Diyos na nagliligtas sa atin. If you can close your eyes, and we will pray together. Samahan po natin sila mga kapatid. Sige po, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa inyo sa pagtubos sa aking mga kasalanan. At dahil doon, naranasan ko ang kagalingan. Naranasan ko ang kapayapaan. Sa mga oras po na ito, humingi po ako ng tawad sa inyo sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Hugasan po ninyo ako ng inyong makapangyarihang dugo upang nang sa ganoon